Doble po ang ating summer saya sa probinsya ngayong gabi dahil kasama sina Katrina Halili at Radson Flores sa pagpasyal natin sa tuna capital ng Negros Occidental. Bukod po sa food trip at beach, ibibida rin natin ang kanilang weaving community. At tour guide natin si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sariwang hangin, malinaw at malinis na dagat, masarap na seafood, at simpleng pamumuhay ng mga residente. Tara sa tuna capital ng Negros Occidental, ang Hinubaan. Apat na oras ang biyahe mula sa Bacolod City papunta sa naturang bayan. First stop, ang makasaysayang Ubong Cave. Mga kapuso, isa sa ma-e-enjoy nyo dito sa Hinubaan ay itong Ubong Cave. 2015 nang dinevelop ng LGU itong kuweba. At ang laki nito. Akalain nyo ba naman, sing laki ng isang buong gym. Paborito itong puntahan ng mga gustong mag-explore, lalo't agaw pansin ang hugis isda nitong disenyo. Nagsilbi rin ito noong headquarters ng mga Amerikano sa kasagsagan ng World War II. Must visit din ang beaches dito sa Hinubaan. At alam nyo ba, 11 sa 13 mga barangay ng bayan ay nasa gilid ng baybayin. Kaya no doubt na pangingisda ang paunahing hanap buhay ng mga tao dito. Isa sa mga ipinagmamalaking produkto dito ang isdang bantalaan o tuna. Dahil sagana sa isdang bantalaan, nakilala ang bayan ng Hinubaan bilang tuna capital of Negros Occidental. Masarap ito lalo na pag inihaw. Hindi yan pinalampas ng kasama nating Kapuso stars na sina Kapuso actress Katrina Halili at sparkle artist Radson Flores. Miss Katrina and Sir Radson, kamusta po yung experience habang nag-grill tayo ng tuna? Sulit yung init sa akin house kasi nag-grill ka na rin eh. Sa Negros. Okay, good. Bakit marami kami neto dito is because there's said to be some sort of a migratory fish po. So, travel sila po daan dito sa Hinubaan papuntang General Santos. Kung into culture arts naman, perfect sa inyo ang weaving community ng kababaihan dito. Ang kanilang mga produkto, ipinagbibili sa mga karatig bayan maging sa ibang bahagi ng bansa. Mula sa maliliit na wallets, malalaking bags, pati sandals ay hinahabi. Oras at puso daw ang iginugugol ng mga gumagawa nito. Kaya naman bawat detalye sa produkto ay talaga namang mamahalin ng mga bibili. Sina sparkle artist Mikey Quintos at Kapuso actor Royce Cabrera naman ang kasama kong sumubok. Ayun pa lang, tingnan mo, focus na ako dito. Huwag naman tayo laging nasa cellphone lang. It's true. So a healthier habit or hobby. Mahirap lang daw tingnan ang proseso pero kapag nakasanayan na, madali lang ito. Ito, pag sanay na sanay ka na, pwede ito ng 2 oras. Adventure, check. History, check. Food trip, check. New discoveries, check. Talaga namang wala ka nang hahanapin pa sa bayan ng Hinubaan. Kaya tara na sa Hinubaan. Aileen Pedreso para sa 24 oras summer saya sa probinsya. Pinataw ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Cebu Mayor Michael Rama at 7 iba pang opisyal. Kaugnay po yan ang mga reklamong isinampa ng 4 na empleyado ng munisipyo na hindi umano pinasweldo sa loob ng 10 buwan. Iginatuwa ng 4 ang desisyon, ngunit ikinalungkot ang pagkakasama ng alkalde sa mga pinatawan. Anila, hindi siya ang puntirya ng kanilang reklamo. Sa ngayon, naibigay na ng Cebu City Council ang sweldo nila para sa 4 na buwan. Ayon naman kay Mayor Rama, hindi niya alam na may isinampang reklamo laban sa kanya. Hindi pa umano niya natatanggap ang kopya ng preventive suspension. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna na payag ang 7 iba pang opisyal. 5 taon nang tapos pero hindi pa rin magamit ang proyektong patubig sa Aguilar, Pangasinan. Idinulog na yan ng mga residente. Sa inyong Kapuso Action Man.
2019 natapos ang proyektong patubig ng DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office sa Aguilar, Pangasinan. Pero sumbong ng mga residente sa Barangay Buer, hanggang ngayon ay hindi pa nila napapakinabangan ang proyekto. Mayroon nga kaming tangke na to pero hindi po gumagana. Talagang apektado kami kasi umaasa lang kami sa sa puso eh. Ang puso naman malinaw pero after mga 10 minutes wala na, nagyayelo na yung tubig. Ilang taon nang problemado ang mga residente sa supply ng tubig sa lugar. Kumbaga ito yung gripo namin, mahirap na yung tubig niya, halos makakuha ka lang ng ilang timba, 4, 2, mahugas ganun. Tapos kung sino yung may malakas na tubig, gripo ganun, doon kami nag-iigib, kikiligo. Kaya tanong nila, kailan mapapakinabangan ang proyektong patubig ng DPWH? Sana mabigyan kami ng pag-asa na magkaroon uli yung namin ng tubig. Sumangguni ang inyong kapuso action man sa DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office at sa Municipal Engineering Office ng Aguilar, Pangasinan. Completed yung project, tinurn over natin sa LGU na operational. It so happened, ang sa amin kasi hindi na kami papasok doon sa mga kabahayan. Hanggang doon lang kami sa water meter, main line to water meter. Operational po siya, yun nga lang, 5 years na hindi siya nagamit. So may mga defects na lumalabas. Although yung contractor, nasa under warranty pa naman yung contract natin, kaya ginagawa nila. Hindi ko maipaliwanag kasi former municipal engineer pa, tsaka former mayor yung kwan. Pero kami naman ay i-utilize na sana namin. Yun nga lang, yung mga leak ang naging problema. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan ng Aguilar, Pangasinan. Sa pagkakaalam ko, mayroon na silang mga metro na nakaabang. So kami na lang ang magtatap papunta sa kabahayan. May budget naman kami para doon. May mga listahan rin kami na mga willing magpa-connect. Itatap na namin sila kapag naayos na yung mga leakage. Kasalukuyang ginagawa pa kasi yung mga leak. Sa sandaling matapos ang rehabilitasyon ng mga tubo, makakabitan na ng supply ng tubig ang mga residente. Aasahan namin ang pangakong yan ng lokal na pamahalaan ng Aguilar, Pangasinan. Para sa inyong mga sumbong, ipadali lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Now that she's 18, mas mature na Sofia Pablo ang mapapanood sa upcoming series na Prinsesa ng City Jail. Pero bago yan, may second wave ang kanyang debut, Celeb. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Almost 3 weeks ago na pero binabalik-balikan pa rin daw ni Sofia Pablo ang memorable moments sa kanyang tropical Hawaiian-themed 18th birthday party. Sobrang hindi pa rin ako makamove on na ganun siya ka-successful, natupad yung pangarap ko na debut with all the people na mahalaga sa buhay ko, mga naka-work ko, the bosses. So hanggang ngayon, parang it still feels surreal. Hindi pa nga natatapos ang selebrasyon dahil muling nag-celebrate si Sofia. And this time, kasama naman ang kanyang fans. So I really treat them as parang family ko kasi parang karamihan po sa kanila mula bata ako, 9 years old po ako, kasama ko na sila. Tropical din ang theme ng party with Team Jolly and Sofia Natix. Present syempre ang other half ng Alfia na si Allen Ansay na kanya raw #1 supporter. Talagang very vocal siya na I'm proud of you, you deserve mo lahat. Sobrang genuine niya. Ngayong ganap na dalaga na, mas mindful na raw siya sa kanyang mga ikinikilos. Sana nga raw makita rin ang kanyang mas mature na pag-arte sa upcoming Kapuso drama series na Prinsesa ng City Jail, kung saan muli niyang makakatambal si Allen. May pressure kasi kailangan makita nila talaga yung transition. Ay, 18 na siya. Ay, nag-mature na siya, dalaga na siya, gano'n. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Record-breaking po ang init nitong Abril, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ipinagtataka rin ng mga eksperto kung bakit mataas pa rin ang global sea temperature kahit patapos na ang El Nino. Nakatutok si Rafi Tima. Kung init na init ka nitong Abril,
Dahil yan sa record-breaking ang buwan na ito pagdating sa init ng panahon. May mga 9 stations ng Pag-asa yung nasurpass yung April niyang extreme temperature record at 6 out of 9 dun sa station na yon ay yung all-time high ang na-break niya. Noong April 27 at 28, umabot sa 46 stations sa buong bansa ang nagtala ng danger level ng heat index o damang init na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Pinakamainit ang 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales noong April 28. Epekto pa rin daw ito ng strong El Nino na nararanasan pa rin, bagamat humihina na. Nagkakaroon na tayo ng mga local thunderstorm activities, so ibig sabihin marami na rin tayong mga cloudiness or kaulapan. Kapag merong ganitong maraming cloudiness, lalo na during daytime, dito natin nakikita na posibleng nagkakaroon ng nag-cool down ng ating atmosphere. Pero hindi lang sa Pilipinas record-breaking ang init itong Abril, kundi buong mundo, ayon sa Copernicus Earth Observation Program ng European Union. The warmest April on record globally. That's the 11th month for which the temperature has been the warmest on record for the same month in all previous year for which we have data. So that's one of the longest streak of global temperature record that we have seen in recent decades. Dahil dito, hindi pa rin maabot-abot ang itinakda ng Paris Agreement na mapababasa ng global average temperature ng 1.5 degrees kumpara sa pre-industrial level. At kahit patapos na ang El Nino, nananatiling mataas ang global sea temperature. I think many scientists have asked the question whether there could be a shift in the climate system. I think whether we have reached a possible tipping point. Sa ngayon, hindi na raw magtugma ang mga climate models na ginagamit ng mga climate scientists kung matutuloy ba ang inaasahang La Nina o magiging neutral ito pagkatapos ng El Nino. Impormasyong mahalagang malaman dahil nakasalalay dito kung ano ang kailangan nating paghandaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Literal na bigatin ang pamatid-init na handog sa isang pista sa Barangay Tabuan sa Estancia, Iloilo. Ang bida kasi riyan, giant halo-halo. Sa higanteng mangkok na may taas na 2 metro at lapad na 3 metro, inilalagay ng mga residente ang mga sangkap. Taunang selebrasyon daw ang Halo-Halo Festival sa barangay. At libre ang natikman ng mga residente at ng mga bisita. Sumalang bilang testigo ang kinakasama ng isa sa mga nawawalang sabungero. Sa pagdinig kaugnay ng hiling na makapagpiyansa ang 3 pulis na akusado. Pero hindi na nagpaunlak ng panayam ang live-in partner ni Ricardo Lasco na nagsilbing witness ng prosekusyon. Si Lasco ang isabong master agent na dinukot ng mga armadong lalaki sa kanyang bahay sa barangay San Lucas, San Pablo, Laguna noong August 2021. Sa May 22 ang susunod na pagdinig kung saan inaasahang magkaharap ng bagong witness ang prosekusyon. Pare-pareho namang dumalo ang 3 pulis na hindi rin nagpaunlak ng panayam. Dineklara ng Korte Suprema na ang red tagging at guilt by association ay banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Kaya sa ruling ng Supreme Court and Bank, sinabing ang red tagging daw ay maaring maging basehan ng paglalabas ng writ of amparo. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang mga nire-red tag ay nagiging biktima ng pagmamanman, panghaharas at sa ilang pagkakataon, pinapatay pa. Nag-ugat ang ruling sa paghingi ni dating Bayan Muna Party List Representative Sigfred De Duro ng writ of amparo na naunang tinanggihan ng Iloilo Regional Trial Court. Binaligtad ng Supreme Court ang ruling ng Iloilo RTC at sinabihan nitong magsagawa ng pagdinig para mapagpasyahan nito ang petisyon. Pensyon para sa lahat ng Pilipinong senior citizen. Ang misyon ng pinapagulo ngayong panukala sa Kamara. Ang tanong, saan kukunin ang pondo para dyan? Nakatutok si Jonathan Andal. May pensyon ngayon sa mga senior citizen pero para lang sa mga indigent o mahihirap. Si Nanay Beatriz na 72 years old na ni minsan hindi raw nakatanggap ng pensyon kahit lagi raw siya nag-a-apply para rito. Sabi magpa-validate. Nakailang validation na po ako. Hanggang ngayon po, wala pa din po. Laging nadi-deny po. Kadalasan po yung mga iba namamatay na nga sa kapapalo up, wala din po nang nangyayari. Kaya sabi ko, tigilan ko na lang mag-follow up.
Yung pa ikamatay ko. Sa ngayon may nakasalang na panukalang batas sa Kamara na kapag naisa batas, lahat ng senior citizen sa bansa magkakapensyon na. Wala ng qualification. Lahat, basta 60 years old and above, mayaman man o mahirap man, may pension man o wala, makakatanggap ng buwanang pension. Magre-register ka sa OSCA para maibilang ka na senior citizen. Sa ilalim ng Universal Social Pension Bill, 500 pesos kada buwan ang pensyon sa unang taon. Kada taon, dadagdagan ng 100 piso hanggang maging 1,000 piso. Para maipatupad, kakailanganin ng 89 billion pesos na pondo para sa tinatayang 10.5 million na senior citizens. Ang tanong, saan ito kukunin? Sabi ni Congressman Loreto Amante, Vice Chair ng House Senior Citizens Committee, batay sa pag-aaral, kaya umanong pondohan ng national budget ang pensyon ng mga lolo at lola nang hindi umuutang at walang ahensyang mababawasan ng budget. Pero malayo pa ang tatahakin ng panukala. Inaprobahan ito kanina ng House Committee on Appropriations bago isasalang sa plenaryo. Kapag lumusot na sa Kamara, kailangan itong dumaan pa sa Senado at kapag naaprobahan din, kailangan ng lagda ng Pangulo para maging ganap na batas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dumami ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho nitong Marso kumpara noong Febrero. Kabilang sa mga dahilan, El Nino. Nakatutok si Marie Zumali. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho o unemployed. Isa sa pinakatinamaan ang sektor ng agrikultura ngayong March 2024, kasunod ng epekto ng umiiral na El Nino. Samahan pa raw ng African Swine Fever na tumama sa maraming babuyan sa bansa. Umabot na sa 2 milyong Pilipino o 3.9% ng kabuuang labor force na 51.15 million edad 15 pataas ang walang trabaho. Bagamat mas mababa ito kaysa sa 2.42 million na unemployed noong March 2023, mas mataas naman ito kaysa sa 1.8 million na walang trabaho nito lang Pebrero. Bukod sa sektor ng agrikultura, apektado rin ang forestry, transportasyon at storage, construction, administrative and support service activities, at human health and social work activities. In the past talagang may ganon kasi related ito doon sa production naman. So syempre pag bumababa yung ating production, yung ating mga operators ay nagbabawas din ng workers. Dagdag ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, lumaki rin kasi ang labor force ngayong taon kumpara nung isang taon. Ito yung challenge, no? Ang new entrance natin na pumasok based on the statistics is something like 407,000. Ang na-absorb lang niya yung mga 200 plus thousand. So meron kang nadagdag sa unemployment na more or less 200 din, no? Bago pa man daw tumama ang El Nino, ay meron na rin silang inilabas na labor advisory alinsunod sa probisyon ng Occupational Safety and Health Law para matugunan ang tumataas na bilang ng unemployment bunsod na matinding init. Kasama na dyan yung pagkakaroon ng effective na ventilation, heat insulation, appropriate or angkop na kasuotan, pagdadagdag o adjustment sa kanilang mga breaks, pagkakaloob ng libreng inumin o tubig na adequate para ma-maintain ang hydration level. Bumaba naman daw ang bilang ng mga underemployed o yung naghahanap pa ng dagdag na trabaho na nasa 5.39 million o 11%. Mula sa 6.08 milyong Pinoy o 12.4% noong Pebrero at 5.44 milyong Pinoy o 11.2% na underemployed noong March 2023. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. May sagot si Marian Rivera sa isa na namang dance challenge. Ang naghamon, Pinoy hit band na Ben and Ben. Makichika kay Aubrey Carampel. You made me believe in love again. Yan ang take ni My Guardian Alien star Marian Rivera sa hamong dance challenge ng OPM Pop Collective Band Ben and Ben sa kanta nilang Could Be Something. Nagsimula lang daw ito sa katuwaan na hindi raw akalain ng banda na seseryosohin ng Kapuso Primetime Queen.
Baka naman, Ate Marian, kung baka pwedeng gawa ng steps tong isang kanta namin, yung Could Be Something. Tapos ginawa niya. Ngayon, balik sa amin yung bola kasi sabi niya, gawin niyo rin. Naging kaibigan ng banda ang Dongyan nang gamiting official soundtrack ng Dongyan movie na Rewind ang kanta nilang Sa Susunod na Habang Buhay. Si Paulo, fitness body na raw si Ding Dong Dantes na lagi niyang kasama sa running. Dami ko na natututunan kay Kuya Dong. Naabot na ngayon, naabot niya, pero grabe pa rin yung passion niya sa pag-learn ng mga bagay tsaka pag-improve. Habang pinag-aaralan pa raw nila ang dance challenge ni Marian, i-release daw muna nila ang kanilang bagong single sa Biyernes, ang Comets, na isa na namang kantang mapanakit but bittersweet. Heto at may patikim na sila. Why do comets come my way if they were only meant to pass? Why did your love fill my days if it was never meant to last? 4 years in the making daw ang kantang ito na isinulat ni Miguel at Paulo noong pandemic. Kakulab daw nila sa song ang Indonesian artist and producer na si Petra Sihombing na nagbigay daw ng new flavor sa song. Pinuntahan pa raw ni Paulo si Petra sa Bali, Indonesia. Upon their first conversation, ano na agad, parang may sparks. So, ang gaan. And then like, fast forward to a couple of months later, pumunta siya dito. And then we all got to meet him. Dito mismo, sa kwartong to. Bukod sa new single, in the works na rin ang new album at upcoming concert na mangyayari raw ngayong 2024. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Pia Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.